nagbabagang balita. Pinaihipan ng Bureau of Animal Industry ang paghihigpit ng importasyon ng baboy mula sa iba't ibang bansa. Tutang napulot sa kali, pinagkaguluhan. Bakang hindi makatayo sa isang barangay sa Batangas, pinagkaguluhan din. Abangan sa Splash Report dito lang sa ABS-CBN. Walang kikilingan ng servisyo. Hayop sa rin. Sa susunod, Nat Geo. We are here today in this massive meadow, home of extraordinary creatures. To witness the majestic life of a gentle beast. The cow. This particular mischievous and unfortunate cow does not know the terrible events that will happen to him at this moment. Truly unlucky cow. Those are some of the causes that could become the sources of entry of one of the more threatening bacteria found in the soil, the Clostridium tetani. Some symptoms of having been infected by this bacteria are exaggerated reflex, rigidity of the abdominal muscle, seizures or convulsions, fast heart rate, and jaw cramping. Hence the term lockjaw. This is yet another example of prevention is the best approach, as to which maintaining vaccination is the key to control this infection. Antibiotic treatment had been usually considered as futile. Stay tuned on ABS-CBN's Nat Geo. Wild. Uy, Doc. Pasok naman yung baka punta ka dito kasi baka mamaya mamatay na naman sa tetanus to eh. Sige, pupunta ako dito. Uy. Naku, Manong Ernie, may open mo lang yung baka upang hindi mamatay dahil sa tetanus ang inyong baka. Tuturukan natin siya na Penicillin and Tetanus Antitoxin! Ang penicillin ay paunang binibigay bilang antibiotic, samantalang ang antitoxin naman ay tinuturok sa mga hayop na may malalim at malaking sugat na malamang ay magkaka-impeksyon mula sa Clostridium tetani. Ang antitoxin ay naglalaman ng mga antibodies para sa tetanospamine o yung neurotoxin na ginagawa ng nasabing bakterya. Nagtuturok ng 10,000 hanggang 50,000 na unit sa mga baka. Ano naman po yung sinasabi nilang tetanus toxin? Ang tetanus toxoid ay vaccine na itinuturok sa mga hayop bilang prevention para makapagpagawa na agad ng antibodies ang katawan kahit wala pang actual na impeksyon. Sa kakairning, para rin mas makaiwas kayo sa impeksyon na yan, maaring linisin ang paligid mula sa mga matutulis na bagay na maaring makasugat sa inyong alagang baka. Sakali mang hindi gumana ang mga itinurok, kadalasan ang pagdiagnose ay pagtingin sa mga clinical signs at history ng pasyente o maaring ding tingnan kung may toxin na ba sa serum ng baka. Kung malaki naman ang nagsugat, ay pwede ring magparami sa lab under anaerobic conditions and i-gram stain ito. Breaking news! Nakarating lang po ng bagong balita mula sa lalawigan ng Calabarzon. Di umano nagkakagulo sa barangay Puting Kahoy dahil di umano sa bakang di makatayo. Nagpapatrol Steve Dalisay. Nandito po tayo ngayon sa barangay Puting Kahoy upang mabigyang linaw ang misteryong bumabalot sa buong barangay. Ayun nga ho, yung aking inahin, kaanak lang nung makaluwa. Kwento naman ho ng mamay, luha na sa kakairi sa pagkasakit naman.
Tapos, pagkaanak, hindi na ho bumangon. At ayun, hanggang ngayon ho'y nakahiga pa rin. Makakapanayan po natin ng isang veterinaryong eksperto sa pagbabaka. Doc Robbie? Ayon po sa clinical science na aking nakita at base sa kanyang history, ang baka po ito ay maaaring merong kondisyon na nagawag na obstructive nerve paralysis. Ito po ay nangyayari sa mga baka na nahihirapan sa panganganak at nagkakaroon ng hip lock. Ito po ay nangyayari dahil sa pagkakaipit ng kanyang obstructive nerve. Nangyayari din po ito sa mga bakang nagkakaroon ng trauma o nadudulas. Doc Robbie, may lunas po ba ang sakit na to? Ang magagawa mo lang ay ilipat ang baka sa isang mas malambot na bedding o itali ang kanyang dalawang paa upang hindi na lalo itong magkahiwalay pa. At minumungkahi ko rin na katayin na lamang ang baka kung hindi pa nito kayang tumayo sa loob ng mga 1 o 2 linggo. Naliwanagan na ang misteryong bumabalot sa buong barangay ng Puting Kahoy. Back to you, kabayan. Steve, naririnig mo ba ako? May mga gawa ba ang isang farmer para maiwasan ang sakit na yan? Kabayan. Tamang pag-asikaso sa panganganak ng baka at pag-iwas sa madudulas na sahig ay isa sa mga mainam na solusyon para maiwasan ang sakit. Steve Dalisay, nagpapatrol, Splash! Ang Splash! Splash! Report! Attending to your cows. Pulo mo sa kamay mo. To witness. Ay, mali. Paano ako matutumat? On ABS-CBN's Not Chill. ABS-CBN.